Hello kaibigan, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Duhot, and of course that's me. Ito po yung ating Bible study online na kung saan ay atin pong pag-uusapan at aalamin ang mayamang mga pangako sa atin ng Panginoon. At maraming salamat po for joining me tonight. At syempre pa tayo po ay sumasa inyo sa iba't ibang mga social media platforms, and dalayan ko po na kayo po ay naaabot saan man po kayong panig ng daigdig. But of course, gusto natin muna batiin lahat ng ating mga kaibigan sa buong Pilipinas sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dahil tayo po sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. Pero hindi po natatapos yan. Of course, gusto natin batiin lahat ng ating mga kaibigan na kasama sa buong mundo sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa mapagpalang umaga, tanghali, hanggang gabi po ang aming pagbati mula po dito sa Pilipinas. Of course, tayo po ay nasa Las Piñas dahil dito po na nakatayo ang ating studio, church studio. Yes, amin pong church. At tayo po ay nakakasama nyo ngayong araw na ito. So muli po, maraming salamat for joining me. At kung kayo po ay napapagpala, naniniwala sa ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan, please paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon ay makapakinig din sina lolo, sila lola, sila tita, sila tito, yung buong pamilya. Kaya tawagin na po sila at ganyan din po i-share yung ating broadcast nang sa gayon ay matuto rin po sila kahit man lang sa loob ng medyo maraming minuto. At binabati po natin muna bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan. Alam kong ito po ay isa ding napapanahon na. At gusto ko rin po muna pasalamatan ang ating mga kaibigan na kasama kahapon. Of course, gusto kong bigyan po ng isang mainit na pasasalamat mula sa aming mag-asawa dahil kami po ay naranasan namin ng isang napakasarap na treat at masayang fellowship sa panguna po at imbitasyon ng mag-asawang Kuya Andy at Ate Edna Magalong. Maraming salamat po at nagsama po sila ng mga kaibigan din at sila po yung mga bago na rin namin kaibigan kaya binabati natin sila Ate Lou Herrero and of course si Ate Violi Malabanan. Maraming salamat po. Hindi lang kami nabusog, kami po ay napagpala pa ng ating pagpapalitan ng kwentuhan. At syempre yung pinag-usapan namin kahapon, mayamang salita ng Panginoon. Habang kumakain kami ay talaga pong nagpapalitan kami ng aming mga karanasan at mga testimony mula po sa kabutihan at katapatan ng Panginoon sa aming mga buhay. So once again, thank you so much Kuya Andy and Ate Edna for the treat. At bon voyage dahil mamaya po ay babalik na sa Kuwait. Tama no? Sa Kuwait ba si Kuya Andy? Sa Kuwait si Kuya Andy. So ingatan ka ng Panginoon Kuya Andy. I pray na kayo po ay kasama namin ngayon bago ang flight ninyo mamayang alas 11 ng gabi. And binabati rin po natin ang belated happy birthday sila Sister Maylene Magadian nitong August 4. Hindi natin siya nabati dahil last Tuesday hindi po tayo nagkaroon ng programa because nagkakaroon po tayo ng system upgrade sa atin pong programa. And of course, salamat po sa mga nanalangin. At binabati rin natin ang belated happy birthday si Ate Anding San Andres nito namang August 10. Happy birthday at sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays. Isang mapagpalang kaarawan po ang dalangin namin para sa inyo. Patuloy po niyong maranasan ang biyaya ng Panginoon. At sa lahat ng mga hindi ko nabanggit, ipagpaumanhin niyo kung hindi ko po nabati kayo. But ang pinakamahalaga ay inaakin po ninyo ang biyaya at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. And of course, dalangin po namin, get well soon kay Brother Alan na na-miss namin last Sunday. Bro, we speak favor sa iyo, healing in Jesus' name. Yan, si Brother Alan Ceruano. Na siya po ngayon ay may karamdaman but we are believing na nandyan na po ang kining natin ng kagalingan mula sa Panginoon. Amen, bro? Amen. At binabati rin po natin lahat ng ating mga kaibigan ngayon nakasama. Salamat kay Pastor Arnel Aquino mula sa Tarlac. Salamat po for joining us tonight. And we're hoping na soon and very soon ma-meet ko na rin po kayo in person. Kasi pares naman tayong taga-Tarlac, ano? So, salamat po for joining us tonight. Binabati rin natin. At excited na kami makasama this coming Sunday. Sila po ay luluwas mula sa Angeles, Pampanga. Of course, sa ating mga kaibigan, Pastor Chan, sila Brother Redemptor, and we're hoping na nanonood ngayon. At saka matagal ko nang namimiss si Brother Henry. So, ingatan kayo ng Panginoon habang kayo po ay papaluwas ng Manila
at makakasama natin sila sa ating pananambahan dito sa Solution Grace Church. At sa mga naging bisita natin ng Sunday, maraming salamat po. At sana hindi kayo maging bisita lang. Kayo po ay kasama na namin at magiging kasama namin every Sunday sa ating pong pananambahan. Maraming salamat po. Binabati rin natin, of course, sila Sis Ricky Lucito at ang kanyang may bahay si Ate Ellen. Nandyan din sila Sister Gigi Cristobal Mendoza. Maraming salamat for joining us tonight. Si Brother Alan, nanonood ngayon. Pinagpalang gabi rin sa'yo, bro. And we speak healing in Jesus' name sa'yo, kapatid. Sister Rosemary Casoca, maraming salamat din po for joining us tonight. Na-miss ko kayo last Tuesday. At si Pastor Willie naman, patungo ng San Miguel, Bulacan. Ingatan po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Still for joining us tonight kahit kayo po ay pabiyahe ng saan nga ba yun? Sa Bulacan. San Miguel, Bulacan. Yan. Sakya sa San Miguel yan kasi taga San Miguel din kami. Inabati rin natin. Maraming salamat for joining us tonight. Si Ate Jackie and Kuya Makoy Alcantara. Ngayon din, si Ate Erica Gabiola at ang kanyang papa na si Brother Fidel Gabiola. Maraming salamat po for joining us. At once again, please pakishare po yung ating broadcast. At alam niyo po sa mga darating na Tuesdays, tayo din po ay mapapanood. Hindi lang sa YouTube, hindi lang tayo mapapakinggan sa Spotify at sa Apple Podcast. Praise God, dahil nagkaroon po tayo ng system update, mapapanood na rin po tayo sa Instagram at saka sa TikTok. Tama, ano? So, abangan niyo po yan and please pray for us and with us dahil mas marami po at malawak pang maaabot na ating programa, na ating pag-aaral. Of course, binabati rin natin. Salamat po for joining us tonight. Si Ate Nika Encarnacion, ang butihin may bahay ni Kuya Jason Encarnacion. Mas sanay ako sa kanya ng Boss J. Salamat din kay Sister Rosal Camara. Good evening din po sa inyo. And of course, sa ilan pa natin mga kasama. Kasama rin natin dito si Ate Andeng. Once again, Ate Andeng belated happy birthday. At pinapanalangin po namin kayo at ni Brother Alan. Kasama po kayo sa panalangin. And we speak healing in Jesus' name once again. At sa lahat po na may mga karamdaman na nakahiga sa kanilang, hindi na sa banig, nakahiga sa kama. Mas komportable. Kayo po ang kining nyo ang kagalingan. Habang kayo po yung nanonood, we speak life sa inyong mga katawan. Amen and amen. At yes, Pastor Miguel Chan, see you po on Sunday. Excited na kami. Actually, pinaghahandaan namin talaga ito. At salamat po dahil nagkakaroon po tayo ng reconnection. Salamat talaga sa Panginoon after a long time. Yes. At excited na po ako ibigay sa inyo ating question for tonight para makapag-interact na tayo. So this is our question for tonight. Na gusto ko pong sagutin po ninyo. At kung meron kayong mga haka-haka at pinapaniwalaan, please feel free to comment sa ating comment section. So, Kuya, pwedeng ilagay na natin yung ating question for tonight. Na ito po isadyang napapanahon. At aalamin natin ang tugon mismo ng salitaan ng Panginoon. So, this is our question for tonight. Kaibigan, please sagutin po ninyo. Why do we say Amen? Why do we say Amen? At of course, pag-usapan po natin yan sa ating episode na Why do we say Amen? Dito yan sa ating programang So ito po muli ating pag-uusapan sa ating episode na Why do we say Amen? So ito rin po yung ating question for tonight. Once again, why do we say Amen? So kapatid, kung ano po ang gusto nyong sabihin, marahil haka-haka at inyong mga natutuhan na in the past, please give us your answers sa ating pong comment section. Pakilagay po. Why do we say Amen? Now, pag-usapan po muna natin at angkinin natin ang mayamang salita ng Panginoon. At gusto ko po, sa ating pagsisimula ay gusto ko kayong lalong ma-in love sa isang Diyos na talaga namang in love sa atin. Alam niyo po nakakatuwa ang ating mapagmahal na Diyos sa langit. Dahil tayo po bilang mga anak ng Diyos. Yes, kayo pong mga tumanggap kay Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ay itinuturing na ng Diyos na kanyang mga anak. Alam niyo po bakit ako tuwang-tuwa sa Diyos? At talaga namang ramdam na ramdam ko po ang kanyang pagmamahal sa atin. Dahil bilang mga anak niya, bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again Christian, tayo po ay inihahalin tulad ng Diyos sa mga agila. At hindi po sa mga manok. Buti na lang. Although kasi pag minasdan mo ang manok,
hawig din ng agila sa malayo. At ang agila naman, medyo hawig din ng manok. Pero hindi niya tayo inahalin tulad sa manok. Pwede naman. Pero tayo mga anak ng Diyos, talaga namang uncommon, holy, ibig sabihin, set apart unto Him. Dahil tayo po espesyal, mahalaga at mahal sa Kanya. Kaya po tayo ay inahalin tulad sa mga agila. Sabi nga po ng Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." So church, this is you. Hindi ka kagaya ng isang manok. Now, let me give you yung differences between an eagle and a chicken. Alamin natin, bilang mga agila, ano ba ang karakteristik na meron ang agila kumpara sa manok na hindi po tayo inhalin tulad sa manok? Once again, ang Biblia po, gaya na sinasabi na Isaiah 40 verse 31, inhalin tulad tayo ng ating mapagmahal na Ama sa langit sa isang agila. And let me give you yung differences nila sa isa't isa. An eagle versus a chicken. Eagles are large, strong birds with powerful talons. In talons yung mga claws nila, mga kapatid. And sharp beaks adapted for hunting and killing prey. They have excellent eyesight, enabling them to spot prey from great distances. So malinaw talaga ang mga mata ng mga agila. While ang mga chicken naman, ito po ang kaibahan nila. Chickens are smaller and less powerful than eagles. They have weaker eyesight and are not built for sustained flight. Now, pag-usapan naman natin kung paano po nagka-flight ang mga eagles this time. They are powerful flyers capable of soaring at high altitudes and gliding for extended periods. Samantala, ang mga chicken naman, they can fly short distances, typically from the ground to a low perch, but are not capable of sustained flight like eagles. Kasi nga po, maiiksi lang talaga mga kayang liparin ng mga chicken. Now, balikan po natin ang mga agila. They rise quickly upward to great heights, and they soar and flow with the wind with grace, glory, and majesty, stately, dignified, and full of splendor. Talagang kagwapo po ng mga agila, di ba? They are full of dignity and splendor. Talagang naman kitang-kita mo yung glory sa tayo ng mga agila. While ang mga chicken naman, they are full of effort by flapping their wings, but rarely they can't fly. Di ba yung mga mga chicken talaga naman kung mag-flap sila ng kanilang mga pakpak, ito sobrang effort nila, pero ang taas lang ng kanilang lipad kababa lang talaga. So in other words, idagdag pa po natin na ang mga manok, kapag sila po'y nahaharap sa mga bully, mga nananakit sa kanila, talaga sila po ay natataranta at talagang maririnig natin sila yung, permit me to say the word, sila po yung putak na gano'n, ang ingay ng mga manok, di po ba? Pero ang mga agila naman, gaya nating mga mananampalataya, inalintulad tayo sa kanila. Kapag tayo po ay nahaharap sa mga problema, yung mga agila din, kapag sila po ay sinusundan ng mga buwitre, ang ginagawa nila sa buwitre, iniiwan nila sa ere. Sige lang, sumunod ka lang, pero hindi sila bababa sa level ng buwitre. Lilipad sila ng mataas hanggang sa hindi pa maaabot ng mga buwitre. At gayon din po, kapag sila po nahaharap sa mga bumuburi sa kanila, gaya ng mga ahas, ano ginagawa ng mga agila? Kinukuha nila yung ahas dito sa lupa. Hindi nila papatulan sa lupa. Dadalhin nila yung mga ahas sa kanilang kilalalagyan sa himpapawid. Pagkalipas noon, dadalhin niya sa pinakamataas. Kasi yun ang kanyang kilalalagyan sa himpapawid, bigla niyang bibitawan. Wow! So tayo pa mga mananampalataya, kapag tayo po nahaharap sa mga problema, marahil meron po mga nang-aaway sa inyo ngayon, meron mga bashers, meron gumagawa ng masama sa inyo, bagaman bilang mananampalataya, alam mong wala kang ginawang masama, pawang marahil pinagalit sa iyo dahil dinisiplina mo lang yung kapatid na yan, hindi po tayo kagaya ng mga manok. Ay yung mga manok po ay, permit me again to say the word, putak ng putak. Hindi po natin dinadala yung problema, hindi tayo gumaganti sa mga nananakit sa atin or nambubuli sa atin o umaaway sa atin sa social media. Hindi natin ginagawa yun. In other words, hindi natin sila pinapatulan kung ano po yung mga isinusulat nilang masasama laban sa atin, hindi tayo pumapatol sa kanila. Bagkus ang ginagawa natin bilang mga agila, tayo po ay lumilipad
Kapag tayo po ay binubuli ng mga buwitre, lumilipad tayo. Kasi doon tayo sa himpapawid, talagang nakalagak. Hindi naman talaga ang lupa na ito ang ating tahanan, di po ba? We are citizens of heaven. Now, lilipad tayo ng lilipad, pinakamataas. Kasi nakilalalagyan natin, mataas po na uri tayo ng tao. Because we are holy, set apart unto God. Hindi tayo mga ordinaryong tao na pumapatol sa mga nang-aaway sa atin. Gayun din po, yung mga kaaway natin o umaaway sa atin, hindi natin hinaharap dito sa lupa. Hindi tayo kagaya ng mga manok na putak ng putak ng putak at dinadala ang problema sa social media. Anong ginagawa natin bilang mga agila? Lumilipad tayo sa ating kinalalagyan. Dinadala natin ang ating mga problema sa himpapawid. At pagdating doon natin binibitawan. Ano po ibig sabihin nun? Hindi tayo nagrarant, nagrereklamo, o nagsusulat ng kung ano-ano mga bagay laban sa mga umaaway sa atin sa social media. Hindi natin ginagawa po iyon. Because sinasabi natin ating mga problema, isinusumbong natin ang mga nananakit po sa atin doon sa himpapawid sa langit, sa ating Ama sa langit. Dahil naniniwala po tayo na bilang mga mananampalataya, ito po yung ating dapat na ginagawa. Hindi tayo pumuputak dito sa lupa because atin pong sinasabi sa Diyos sa ating mga kabigatan at lahat ng ating mga dinadala sa puso. But the difference is with thanksgiving. Amen. Now, basahin po natin bilang mananampalataya. Ang ganda pong paalala sa atin ito ng Biblia na kapag tayo pinaharap sa problema bilang mga agila, hindi tayo nakikipagbuno dito sa lupa. Hindi natin lugar ito Dinadala natin sa himpapawid ang ating mga concerns sa ating Ama sa langit. Philippians chapter 4 verse 6 tells us, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication." Now take note, with thanksgiving. Yun po ang big difference. Kapag tayo pinagdananalangin, meron na pong advanced thank you sa Panginoon. Let your requests be made known to God. At kapag ito pong ginagawa natin, at kapag kayo po'y conscious at pinapaalala ko nga po, hindi ka isang manok bilang mananampalataya. Ikaw ay isang eagle. Amen. Kapag naharap ka sa mga problema, may nambubuli sa'yo, hindi ka kagaya ng manok na natataranta, putak ng putak. Hindi po, tayo po yung mga eagle. Dinadala natin sa himpapawid ang mga kalaban. At doon po, pag doon natin sa kataas-taasan, binibitawan natin ating mga daladalahin sa Panginoon. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Yan po ang difference. Nagpapasalamat na po tayo. And let your request be made known to God. At kapag ginawa po natin ito po yung magandang epekto. Sabi ng verse 7 ng Philippians 4, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Kaya po, ang ganda po ng tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya pala tayo ay nalintulad sa mga mananampalataya. Now, bakit po natin ginagawa ito bilang mga agila? Because kapag ilalagay natin sa himpapawid yung ating mga problema, sinusumbong natin sa Diyos sa mga nangaaway sa atin, basta as long as alam mong ikaw ay walang ginagawang masama, you don't have to explain sa Facebook o ibang social media. Ang dami pong nag-aaway dito I believe kung kayo po'y mananampalataya, hindi natin dapat ginagawa po ito. Kung meron pong nananakit sa inyo, pabayaan niyo po sila. You just have to pray for them. Bigay mo sa Panginoon ang inyong mga problema. And then, bakit natin ginagawa ito bilang mga agila? Agila tayo Hindi tayo mga manok So as a child of God, we're confident that our Heavenly Father will answer our prayers. Kung kaya nga po, di ba, in every prayer that we are saying sa Panginoon, at the end of our prayer, anong sinasabi natin? We say, Amen, believing that alam ng Diyos kung ano yung mas makakabuti para sa atin. Confident po yun. Confident po tayo. That's why we say amen to God. Alam niyo po ba yung salitang amen ay mula po sa Hebrew root word na emuna, which means faith. Pag sinabi mong faith, ito po ay katulad din ng mga salitang surely and truly. Amen. Let me give you this verse, 2 Corinthians chapter 1, verse 20. "For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory." So by speaking and declaring what you believe, this is faith. So mga kapatid, kapag tayo po ay nagsasabi ng amen, you are declaring, by speaking amen, you are declaring what you believe. Kasi yung amen po ay pinaigsing, "So be it unto me, O God, according to your word." So kapag may sinabi pong promise ang Diyos, you are in agreement with God,
So instead na sabihin mo yung mahabang salitang iyon, so be it unto me, O Lord, according to your word. Sinasabi mo na lang, Amen. And amen. Ika nga po ng kasabihan say what you believe and believe what you say. So, yung mga bibig natin, imbes na mag-grant tayo ng mga negativities, gamitin po natin ating mga bibig by declaring and saying amen sa mga promises sa atin ng Diyos. Because this is how faith operates. Mahalaga po yung ating mga labi. Let me give you Matthew 6:31. Tingnan niyo po yung verse na to. Sabi ng Panginoong Hesukristo, therefore, take no thought, saying. Now, how do your thought comes to reality? Therefore, take no thought. Kapag meron kang, for example, bad thought, if you want that thought to happen, say it. Now, in opposite, kung meron ka namang good thoughts, you also say it. So therefore, take no thought saying. Kapag meron ka mga masasamang nasa isip, kung ayaw mo mangyari yan, huwag ka na lang magsalita. Pero kung gusto mo mangyari at maganda po yung pumapasok na thoughts sa isipan, say it. Yun po, this is how faith operates. Amen. Now, sundan po natin ang isa pang talata, 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. So, in essence, ito po sinasabi ng talata, say what you believe and believe what you say. So, importante talaga. Kapag meron po kayong pastor na nagsasabi sa inyo, Amen, at kapag naniniwala kayo, you are in agreement with the Word of God, huwag po tayong tatamad-tamad na hindi sasabihin yung Amen. Importante po yan because you are telling God, Lord, I believe your Word. You are in agreement with the Word of God. So, importante po yan. Kaya po tayo nag-i-amen sa salita ng Panginoon. So, every time you say amen, idineclare po natin na tayo po ay naniniwala, nagtitiwala at nananampalataya na ibinigay na po sa atin ng Ama ang ating mga panalangin. Kaya po sinasabi po ito, once again, pag sinabi natin amen, ito yung pinahabang salita. So be it unto me, O Lord, according to your word. Kapag sinabi ng Panginoon na you are healed, anong sinasabi natin? Amen. Ibig sabihin, sinasabi mo sa Diyos, so be it unto me, O Lord, according to your word. So sa mga may sakit ngayon, by the stripes of Jesus, you are healed. Pwede nyo ilagay sa inyong comment section. Amen. If you believe this. Amen. So once again, let me give you 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So napaka-importante po ng pagsasay ng amen. So this awesome passage, 2 Corinthians 1 verse 20, is telling us na lahat ng mga pangako ng Diyos mula Genesis until Revelation, minus the curses bilang mananampalataya, are yours. Kaya po you say yes and amen. Kasi every time na ginagawa po natin ito, we are giving glory to God. We are in agreement with His promises na inilaan na po niya sa atin. Kaya po importante talaga ang amen . Amen. And this is our testimony. Binibigyan po natin ng magandang kapahayagan ang salita ng Diyos. At ito rin po kapag nakita at nag-manifest sa ating mga buhay, mapapagpala po kahit yung mga unbelievers. Amen. So by saying amen, it is also a declaration of our appreciation to God, yung ating total dependence sa Panginoon, sa Kanyang unearned, undeserved, and unmerited favor. Whenever we say amen, we are saying, once again, let this, tingnan natin, kuya, pakilagay natin yung truth to think about. Whenever we say amen to God's promises, we are declaring, let this blessing be unto me on the basis of Jesus' finished work on the cross. Mga kapatid, wag po kayong mangingimi na mag-say ng amen kasi may basis naman tayo . Bakit po tayo naniniwala na binigay sa atin ng Diyos yan? Yung Kanyang undeserved favor. Because may basis tayo. Anong basis natin? It's the finished work of Christ on the cross. Doon po sa krus ng Kalbaryo, tinamasa po na ating Panginoong Hesukristo, inangkin po niya lahat ng mga sakit at karamdaman. Para maangkin mo rin, ito yung mapapanghawakan natin, maangkin natin ang ganap na kalusugan. Do you believe this, church? Then, pakilagay nyo sa inyong comment section, amen. Doon sa krus ng Kalbaryo, naging mahirap at naging, actually hindi lang mahirap talagang sobrang naghihirap ang ating Panginoon. Wala na po siyang saplot, halos sa kanyang katawan.
Now, bakit? This is divine exchange para hindi na rin po kayo mahirapan sa inyong buhay at pamumuhay. So, do you believe this, church? Then, pakisulat po sa ating comment section. Amen and amen. So, Ephesians chapter 1, verse 3. Pag sinabi natin amen, naniniwala ka na hindi ibibigay ng Diyos ito sa iyo, kundi ibinigay na ito sa iyo ng Diyos on the basis of Jesus' finished work on the cross. And this happened 2,000 years ago. So, mga kapatid, importante po talaga yung pagsasabi natin ng amen. So muli po nag-amen tayo hindi dahil sa ibibigay ito sa atin ng Diyos. Through His Son, Jesus. But because we believe that ito po ay inilaan na sa atin. Ibig sabihin nasa sa atin na. All you have to do, just have to believe by saying amen. Let me give you Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has, take note of this word, blessed us. Yung word na blessed us, or blessed, it's in past tense. With every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Hindi po who will bless us, but who has blessed us. So you have to believe that lahat po ay talagang provided na ng Panginoon. Ang buhay at pamumuhay. Anong basis natin once again? Jesus' finished work on the cross. That's why He cried out, it is finished. Hindi niya sinabing it is almost finished, but it is finished. So, if you believe this, pakilagay sa ating comment section, amen and amen. So we also say amen to express approval or agreement with God. And importante po ito na hinahayaan natin ng Diyos. Once na sinabi natin amen, Lord, kung anong gusto mo mangyari, make it happen. So napakayaman pala na salitang amen, mga kapatid. No? So we often say this at the end of our prayer, which means, so be it unto me, O God, according to your word. For example, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we were healed. So, ano sasabihin natin? Amen. Kasi nagdusa na po ang Panginoong Hesukristo, inangkin na po niya lahat ng mga sakit at karamdaman sa krus ng Kalbaryo. So if you believe this, manangyari na po yung divine exchange. So ibig sabihin, angkinin na natin yung kalusugan. Do you believe this, church? Then say, lagyan niyo po sa ating comment section, amen. Lagyan niyo po dyan, amen. I am the healed of God in Christ Jesus. So, this passage, 1 Peter chapter 2, verse 24, tells us, today, because of what Jesus did on the cross, you are now righteous. Yung first part ng 1 Peter 2:24. And by Jesus' stripes, you are now healed. Yun po yung second part ng 1 Peter chapter 2, verse 24. So this is to declare that you are in agreement with the Word of God. Pero, mga kapatid, dito po nagkakatalong ibang mananampalataya. Marahil napapatanong kayo, bakit yung iba? Talaga namang nagdurusa pa rin sila, hindi sila nananagumpay sa buhay. Kasi po, depende po ito sa inyong mga pinapaniwalaan. Now, let me give you ito pong talatang napakamakapangyarihan. Ako po, talagang pinangahawakan ko ito. Now, let me tell you, mga kapatid. Alam niyo po ba na ang Diyos, kapag tayo po'y nananalangin, hindi po siya sumasagot sa ating panalangin. Uulitin ko whenever we pray to God, God will never answer your prayers. Yes, it's true. Alam niyo po ang gagawin ng Diyos? He will over-answer your prayers. Ito lamang po yung ating expectation. I-over-exceed niya yung ating expectation. So pag nag-pray kayo and then at the end of the prayer, you say amen, be expectant na ito lang yung prayer mo, talagang lalagpasan ng Diyos yan. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Iyon ang biyaya niya At lahat po na tinatamasa natin, by the way, biyaya po. Yan ibig sabihin, undeserved, unearned, and unmerited favor. So, once again, whenever you pray and then you say amen at the end of your prayer, be expectant talagang i-over-exceed ng Diyos ang inyong mga panalangin. Hindi niya sasagutin basta-basta lang. I-over-answer niya ang panalangin ninyo. Why? Because sabi po ng Ephesians chapter 3, verse 20, now, unto Him who is able to do exceedingly, take note, exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. So ito po, mangyayari lamang po, depende sa inyong mga pananampalataya, according to the power that works in us. So ano itong power that works in us na binabanggit po ng talata? Ito po yung ating pananampalataya sa Diyos. So yung mga exceeding promises ng Diyos, nangyayari po ito to those who believe. Pero may mga ibang mananampalataya, hindi sila naniniwala Marami nga po mananampalataya sa ngayon, hindi sila naniniwala na kalooban ng Diyos na sila ipagpalain sa kanilang buhay at pamumuhay. Sabihin nila, ay, naku, ano yan? Prosperity gospel yan. Health and wealth, prosperity gospel yan. Ayaw nila maniwala na sila po
ay nilaan na po ng Diyos ang kagalingan sa kanila. Now, itong mga uri ng mga kapatid nating mananampalatayang ito, hindi po magmamanifest sa kanila yung mga katotohanan ito because hindi sila naniniwala. Dahil pinipigilan po nila ang Panginoong Hesukristo na kumilos sa kanilang buhay. Kasi nga po, kung ano po yung pinapaniwalaan natin, doon lamang po makakakilos ang Diyos sa atin. Kung hindi kayo nag-amen, hindi niyo po mararanasan at hindi po magkakaroon po ito ng kapahayagan sa ating mga buhay. Because kagaya po, balikan natin yung sinasabi ng Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Yung power po dito na binabanggit, it's all about faith. It speaks about your belief, your understanding, your knowledge, and expectations about God. Pero kung ang iyong expectation sa Diyos ganito lang. Sige, kung kalooban naman ng Diyos kung papagalingin ako, di okay lang. Hindi po pananampalataya. Pag sinabi natin pananampalataya, malinaw sa inyo, may basis tayo, di ba? Kaya sinabi ko kanina, bakit tayo confident na sinasagot ng Diyos sa ating panalangin? Bakit tayo nag-amen? On the basis of Jesus' finished work on the cross. Hindi dahil sa sinabi ng mga kaibigan yung pastor, hindi po, hindi dahil sa kung sino-sino nagsabi, but sa sinabi ng salita ng Panginoon. So meron tayong basis. Bakit natin inaangkin ang kaginhawahan ng buhay? Na tayo pinagaling sa sakit at karamdaman on the basis, once again, of Jesus' finished work on the cross. Now, let me give you isa pong eksena sa Biblia na kung saan dumalaw po ang Panginoon, pumunta siya sa kanyang bayan, pero hindi po siya nakagalaw, hindi po siya na-maximize ng kanyang mga kababayan. Why? Because of unbelief. Hindi po sila naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Now, let me give you itong kasaysayang ito. It's found in Mark chapter 6, verses 1 until 6. Then Jesus went out from there and came to his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath had come, Jesus began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, "Where did this man get this thing?" So sila mismo ay nagugulat, namamanghana sa kanya. "And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands?" So nakikita nila, nasasaksihan nila, na talaga namang ang kanyang mga kamay po ay gumagawa ng mga kamanghamanghang mga bagay. And then verse 3 tells us, "Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" So they were offended at him. Imbes na matuwa sila sa Panginoon, na-offend pa sila sa Panginoon. Now, let's continue. Verse 4 this time. "But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house." Now, ito po ang nangyari. Jesus could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few, take note few sick people and healed them. In verse 6, he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. So sa kwento pong ito, makikita natin, at nabasa po natin, in verse 5, gaya na sinabi ko kanina, because of their unbelief, hindi po nakagawa ng mga mas matitinding himala ang Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan. Matitinding himala. Basahin po natin muli, Mark chapter 6, verse 5. "Now Jesus could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them." So sayang hindi nila na-maximize ang Panginoon. Marami pong mga mananampalataya ang ganito ngayon. Even though the Bible tells us na talaga naman ang kalooban ng Diyos, He wants you well, pero sinasabi lang, depende. Kasi po mahalaga talaga yung doktrina atin na papakinggan. Kung kayo po nakakapakinig ng mga turo sa inyong mga sambahan na, depende yan. Ang Diyos naman may mga taong kaloob, may ganito nagtuturo, kalooban niyang pagalingin ito, pero iba hindi naman. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. God wants you well. Tandaan po natin yun. Bilang tatay natin ng Diyos at bilang tayo mga anak, ako po bilang anak, tatay sa aking mga anak, gusto ko po yung mga anak ko malusog. Lalo tigit ang Diyos. Ibig sabihin, kung gusto ko yon, ang Diyos pero siyang ninanais sa ibang mga tao, magaling, yung iba naman may sakit. Para lumalabas, mas mabait pa ako sa Diyos. Hindi po. Mas mabuti pong likas sa akin ng Diyos, talaga naman. At gusto niya, He wants you well. Pakilagay po sa ating comment section. My Abba wants me well. Amen. Now, take note, balikan natin, verse 5 once again. Jesus could do no mighty work there, except iilan lamang po may sakit ang kanyang napagaling.
Amen. So anong dahilan kung bakit sila po ay may mga sakit at kung bakit ilang mga may sakit lamang po ang pinatungan ng kamay ng ating Panginoon sa kanyang bayan? Ang sagot po ay matatagpuan sa verse 6. Bakit ilan lang? And he marveled because of their unbelief. So hindi po lahat naniniwala sa kanila. Sa kanya, I should say. So sino po yung pinatungan niya ng kanyang kamay at gumaling? Yung mga naniniwala sa kanya. Kasi nga po, sabi nila nakakalungkot dito, Let's go back to verse 6, And he marveled because of their unbelief. Namangha, nagulat ang Panginoon. Bakit ganon? Now, hindi siya nag-stay doon kasi pakiramdam niya hindi siya welcome Pero hindi po siya napigilan na gawin ng iba pang mga bagay. Lumipat na lang siya na ibang village. Ganon din po tayo. Wag na pong sasamaan loob ninyo kung meron po kayong binabahagi na ng salita ng Panginoon and yet hindi sila naniniwala sa Diyos. Pumunta po kayo sa mga taong naghahanap po ng tugon mula sa salita ng Panginoon. Huwag na lang po ninyong pansinin kung may nagagalit sa inyo, nagbabash po sa inyo. Bilang agila, gaya po ng ginawa ng Panginoon, wala ka na tayong narinig sa Panginoon. Hindi siya nagreklamo, hindi niya kinondem yung mga tao doon because lumipat na lang po siya na ibang village. At doon po, ipinakita niya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang salita at marami pa po siyang mga taong pinagaling na mga naniniwala sa kanya. Now, ang nakakalungkot po sa mga tagpong ito, sa mismong bayan po ng ating Panginoon nangyari ang kasaysayang ito. Bagaman, namangha po sila sa karunungan ng Panginoon at sa mga ginawa ng kanyang mga kamay, pero sabi po ng verse 2 ng Mark chapter 6, babasahin ko po sa inyo. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many, hearing him, were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him that such mighty works are performed by his hands? Now, sa kabila po nito, marami pong ganitong mananampalataya. Sa kabila ng marami pong nakasulat sa Biblia na talaga nagpapatunay na kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling, maayos ang kalooban, ikaw ay malayo sa depression, sa kabila po ng mga katotohanan ito, gaya po ng sa kasaysayang ating binabasa in Mark chapter 6, hindi pa rin po sila naniwala. Nakita nila ang Panginoon, yung kanyang mga kamay ay gumagawa ng mga himala. Hindi pa rin po sila naniniwala at di sila nananampalataya. Kasi, turing nila sa Panginoon ay ordinaryong tao lang. Now, let me give you verse 3, still with Mark chapter 6. Sabi nila, Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Sa Tagalog, basahin natin. Mark chapter 6, verse 3. Hindi ba ito lang karpenterong anak ni Maria? Yun ang sagot kung bakit sila po ay may unbelief. Kasi ordinaryong tao lang ang tingin nila sa Panginoon. Karpentero lang yan Hindi nila itinuturing ang Panginoon Hesukristo bilang Diyos, Messiah. Ordinaryong tao lang. Kaya sila may unbelief. So tayo po mga mananampalataya, anong kapahayagan? Paano mo minamasdan ang Panginoon? Paano mo siya kinikilala? Ito po ay may epekto sa inyong buhay at pamumuhay, sa iyong kaluluwa at sa iyong pisikal na katawan. Kung naniniwala ka na ang Panginoon po ay hindi lang basta nagkatawang tao, siya rin po ay 100% na Diyos. At bilang Diyos ang kanya pong kalooban, ikaw ay magaling, maayos ang kaluluwa, ibig sabihin malayo sa depression. In other words, He wants you well. If you believe this, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. So let's go back to our question. Why do we say amen? And this is our solution as we end. Yung amen po, it signifies agreement and belief in God's promises. Essentially meaning, so be it unto me according to your word, Lord. Yun po ang gusto nating sabihin sa Panginoon. It's an affirmation of faith, acknowledging that God's promises are true. So that's our solution. So yun po ibig sabihin ng amen. It acknowledges or it signifies agreement and belief in God's promises. Amen. So bagaman napakaganda po ng mga plano ng Diyos sa buhay mo, pero kung hindi ka naman naniniwala at hindi ka nananampalataya, hindi ka kasi nagsasabi ng amen, hindi ma-maximize ng Panginoong Hesukristo yung mga bagay na mabubuti na gusto niya mangyari sa buhay mo. Sayang naman, kapatid. Kaya nga po tayo nagba-Bible study, gusto nating i-maximize ang puso ng Diyos at makilala po natin siya. 2 Peter chapter 1 verse 2 tells us, Grace and peace be multiplied to you. How? It's through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. So the more po nating nakikilala ang Diyos na He wants what's best for you,
He wants you well. Gusto niya ikaw ay sagana sa buhay at pamumuhay. Now, if you believe this, say Amen. Pakilagay po sa ating comment section. Now, by saying Amen, pina-declare na lang po ng Diyos Pinapagaan niya ating buhay. Ano ba ibig sabihin ng Amen? Sinasabi mo sa Diyos, pag sinasabi niya, He wants you well, Lord, so be it unto me according to your word. In other words, you are in agreement with His word. So, pina-declare na lang ng Diyos para hindi ka mahirapan. Ano pong pinakasimpleng sasabihin natin? Buksan ang inyong mga labi. Say, Amen and Amen. So, mga kapatid, ang ganda po, ano? Let me give you once again Ephesians 3:20. Now, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Once again, mga kapatid, lalo kayo ma-inlove sa isang Diyos sa unang na-inlove sa atin, muli po, sasabihin ko to, hindi po sumasagot sa panalangin na ating Diyos. Pagkos, hinihigitan pa po niya yung sagot niya sa ating mga ipinapanalangin because alam niyang ano po mas makakabuti sa atin. And then, mga kapatid, when you say Amen, be expectant na talagang i-over-exceed ng Diyos ang ating mga panalangin. Kasi alam niya, nagtitiwala ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya at nananampalataya ka sa Kanya. So, rest assured, nandyan na po ang tugon. All you have to do, believe and then say, Amen. And this is why we say, Amen and Amen. Now, kaibigan, kung kayo po'y napagpala sa ating mga pinag-usapan, di po ba pinapadali ng Diyos ang ating mga buhay-buhay? Now, kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas at maranasan po ang kaganapan ng mga pangako niya sa atin mula Genesis until Revelation, say Amen by accepting Christ as your Lord and personal Savior. Kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon, meron pong paanyaya ang Diyos. In Romans 10 verse 9, sabi po ng talata, if we confess Jesus as Lord and Savior and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. This is simply saying Amen. Now, magpipray po ako. Buksan po natin yung bibig natin. This is how faith operates. Buksan po ninyo ang inyong mga bibig at buksan din po ang inyong mga puso. At tanggapin si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba yan? Sige po. Magpipray po ako and then pray this prayer with me. That's simple. Sabihin niyo po ito. Buksan ninyo mga labi. O Diyos, kinikilala kong aking sarili bilang walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang aking kasalanan ay iyon ang winakasan. Salamat po dahil makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Patotoo at patunay na ako'y matuwid na sa harapan ng aking Ama. O Diyos, salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Sabihin niyo po ito, Amen at Amen. Kaibigan, kung kayo po ay nanalangin, na panalangin ito, binuksan niyo yung mga labi at ang inyong mga puso, kayo po ay kapatid na namin. At tayo po ay magkakapatid na sa Panginoon. At samahan niyo po kami every Tuesday night at 7:30. Patuloy po tayo mag-aral. At ngayon naman po gusto kong kausapin, ikaw kaibigan, ikaw na aming kapatid na at nabuksan ang isipan na talaga palang mahalaga na dinideklara natin ang salitang Amen. Because ito po ay nagmula sa Hebrew root word na emuna, which means faith. So ibig sabihin, when you say Amen, dinideklara mo ang iyong pananampalataya. You are in agreement with the word, with the promises of God. So I would like to pray for you. Aba, maraming salamat po sa kapatid na ito na nanonood at nag-aaral. At alam kong marami po siyang mga katanungan. Pero at the end of our Bible study, nasagot po ang mga katanungan ito at kung bakit kami nagsasabi ng Amen. And Lord, from now on, I pray sa kapatid na ito. Kung siya po ay hindi masyadong sanay na binibigkas sa mga salitang ito. Pagkos sasanay po siya sa mga pagrereklamo sa buhay na ito, bilang mga anak mo, O Diyos, bilang mga agila, tulungan niyo po kami na bigkasin ang mga kabigatan namin sa buhay. Doon po sa aming kinalalagyan sa iyong trono ng biyaya. At ngayon din, Panginoon, sa aming pananalangin, ay amin pong aangkinin ang iyong mga pangako sa pamagitan ng pagsasabi at pagdideklara ng salitang Amen. Ito pong aming pananampalataya, O Diyos, dahil naniniwala kami, naisin mo ang pinakamabubuti para sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. And that's why we say, Amen and Amen.
Well, kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. At maraming salamat po kung kayo po ay napagpala, naniniwala sa ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan. may tumunog. Please share po yung ating broadcast. Ang sa gayon, hindi lamang po tayo napapagpala. Marami pong tao ang napapagpala. Ang inyong mga kamag-anakan, mga kaibigan, kakilala, at mga kapamilya especially. So muli po maraming salamat for joining me tonight. Pero bago tayo magtapos, gusto ko munang batiin at pasalamatan yung mga nakasama natin. Grabe si Pastor Willie, hindi lang basta amen. A big super amen. Talagang in agreement siya sa ating mga pinag-usapan. Maraming salamat, Pastor Willie. And thank you kay Brother Howard Cruz. Kumusta na lang kay Pastora Donna Cruz mula sa Bataan. Salamat din kay Sister Gina at kay Brother Boyet Hungriano na kasama natin every Tuesday night. Of course, maraming salamat din kay Brother Ricky. Sabi niya, Amen. Amen. At Jackie, purihin ka, O Diyos. Amen at Amen. Ngayon din, salamat kay Sister Rosemary Casoko. Thank you rin po sa inyo for joining us tonight. Pinabati rin natin si Sister Betty Bergado. Sabi niya, Lord, be it unto me according to thy words. Amen. Salamat din po kay Sister Linden Macaraeg. Nandiyan din kasama natin si Boss J, si Kuya Jason Encarnacion. And of course, salamat po. We speak Jesus. We speak blessings, sabi ni Sister Maria and James Kazui. Amen and amen. Salamat din kay Sister Men Francisco, Brother Fidel Gabiola, Sister Maylene de la Cruz Gale. Iyon, kasama natin si Ate Lou Herrero. Salamat po for joining us tonight. Sister Gigi Cristobal Mendoza. Kasama rin natin si Sister Maria Dolores Santa Ana and Sister Corazon Bondok. Kumusta na po kayo? Nandyan din si Ate Edna Magalong. Kumusta na po ba? Nasa airport na po ba kayo nila Kuya Andy? At kayo po ay biyahe pa lang pa-airport. Ingatan po kayo ng Panginoon. Of course, salamat din po for joining us, Sister Maylene Petalino Magade, and belated happy birthday po sa inyo, August 4, no? Birthday ni Sister Maylene. And of course, maraming salamat din po kay Pastora Ann Bunye. Salamat po for joining us tonight. Binabati din po natin sila SC Chiten. Sana tama yung pagkakabigkas ko sa kanya apelido. Maraming salamat din po kay Sister Luz Peralta, Sister Dang Mascarinhas. Na-miss ka namin, Sister Dang, nung Sunday. Sister Meng Francisco, at marami pang iba. Kagawad Christopher Dayaw, maraming salamat po. Sino pa ba? Si Dani Carmelita Mendoza Hanores, kumusta po kayo? Yun. At muli po mga kapatid, you are the healed of God. Sa mga may sakit po, say amen. Ibig sabihin, you are in agreement with the promises of God. At ito po ang ating basis. Jesus' finished work on the cross. Lahat po ng sakit natin inangkin ng Panginoon doon. And that's why we say amen. So, salamat din po sa iba pa natin mga nakasama. Marami tayong bagong mga nakasama. Nakita ko rin sa Ate Sarah Flores, nakasama rin natin. Tsaka si Jobs. Salamat, Brother Jobs. At mga kaibigan, kung kayo po, once again, napaanyaya kung kayo po ay naghahanap ng church at kayo po ay marahil tiga Cavite, tiga Sukat, o mga karatig na lugar sa Muntinlupa, Parañaque, pwede rin Baclaran, or sa Cavite. Samahan po kami every Sunday at 10 in the morning, at ang atin pong church ay matatagpuan sa Unit 114. So, para po sa mga nanay at mga lola, hindi na kayo maghahagdanan. Ground floor lang po tayo. Unit 114E. Tia Maria Sarao Building, CB Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So magsama-sama po tayo dito every Sunday at 10 in the morning. Yun po yung ating worship celebration. Yan. Salamat mga kapatid, at please pakishare po yung ating broadcast at magkita-kita po tayo next Tuesday para sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with me, and my name is Laverne Dupot. At sa ngalan po ng aking pamilya, si Mami Jo, si Ate Arian, napaparating pa lang mula sa school, and of course, si Kuya Abe sa ating technical director, nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!